At yun na nga, dahil bagyuhan, maaga akong nagising para puntahan ang aming dating bahay. Ano naman ang binagyo dyan, tuloy pa rin ang buhay kahit binagyo tayo. Ganyan ang mga Pinoy. Kinailangan ko kasi ng kaunting patpat para sa aking kusina dahil nabubulok na siya. Kaya naisipan kong mangalap sa aming bahay. Dahil ilang buwan ko na nga siyang hindi nakikita, nalungkot ako sa aking nakita. Gusto ko sana siyang tanungin, ilang bagyo na ba ang dumaan sa kanya at talagang nakakalungkot. Isipin ang napakagandang bahay ay ganito na ang itsura Para ngayon. po sa kalaman ng lahat, dito po namin binuo ang tatlo naming anak. Nakakalungkot isipin na talagang kailangan na namin siyang iwan. At sa mga nagtatanong, bakit akong gumagawa niyan at hindi ang aking asawa? Siya po ay na-aksidente, kaya ako muna magiging padre de pamilya ngayon. Kaway-kaway sa mga nanay dyan. At habang busy-busy ako, nakita ko ang aking anak na nalulungkot. Ano kayang iniisip niya? Sabi niya ng mga marites, lahat ng bagay ay may katapusan. Sana kayo din. Naman ay talaga namang nakakalungkot isipin na sa isang iglap lamang ay mawawala lahat ng alaala. Alaalang may sipaan, bugbugan, murahan, basagan, at sa huli, maglalambingan. Kanya na mag-asawa, legit yan. O, diba? Di happy na kayo mga marites, pero ang aming anak hindi pa rin happy. At sinangtabi ko muna ang aking kalungkutan at ipinagpatuloy ang ginagawa. Maritisan pa ako, nagsayaw para mawala ang lungkot. At yun na nga, nakuha ko na ang kailangan ko. At palagay ko naman, sapat na to para maayos ang aming kusina. Thank you!